Alright, mga kababayan, welcome back. AJ Commentaries po. At tayo po muli mag-aral at muli po tayo mag-usap-usap patungkol sa nangyayari. Hindi lamang po sa politika at gobyerno ng Pilipinas, kundi itong nangyayaring impeachment trial. Day 2 po tayo ngayon, mga kababayan. Day 2, kung saan nagpresenta ng unang testigo ang sa panig ng prosecution, mga kababayan. Yun ang pag-uusapan natin, ang dami nangyari. Pero bago po yan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe na po kayo, comment at like. At meron po akong video na ipapost. Hopefully, sana ngayon din, yung tungkol naman sa clarification ni Ping Lacson patungkol doon sa threshold na alam naman natin na sinabi kahapon ni presiding officer, Senator Judge Chis Escudero, na yung two-thirds ay 16 para sa kanya, at kung meron namang gustong kumontra doon, pwede naman nilang kontrahin yon. Ang ginamit nga niyang batayan yung Bayan versus Zamora. Yan, pinag-usapan po natin yon sa isa kong video. Maganda po yung kasong yon. Pero balik po muna tayo dito. Ang ating pag-uusapan, yung day 2 trial, mga kababayan, ipinresenta na ng unang testigo ng prosecution na magpapatunay o tutulong magpatunay doon sa bintang na mayroong threat na nagawa o ginawa ang Vice Presidente laban sa Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang asawa at kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. So, obviously, marami pong mga pagkontra nangyari mula sa defense. Alam naman natin, nakita natin kanina, puro objections, umulan ng objections. Dahil yung umpisa pa lang, yung pinapakilala pa lang, yung NBI agent na si Mark John Santa Ana Calilong, mga kababayan, habang binibigay pa lang yung pagkakakilanlan, ito po kasi ay NBI digital forensics na expert, kumbaga. Meron siyang cybercrime related mga background, mga kababayan. At ito ay isa sa mga sumuri doon sa mga videos na nakita natin, napanood natin at narinig natin kung saan may mga pagbabantang ginawa si BP Sara. So obviously ang intensyon ng NBI agent na to ay tumestigo na totoo, authentic, mga kababayan. Yung video nakita natin, napanood natin, pinapatotohanan niya sa madaling sabi na yung narinig natin ay talagang si BP Sara ang nagsasalita at totoong na record, hindi peke. Yun po ang ibig sabihin nung kaniyang pagpapatunay kanina. So of course, ang depensa, parang nga sa akin, over na no? Panay objection nila sa technicality, Kasi ang request nila, mga kababayan, tanggalin bilang testigo yung unang testigo ng prosecution. Unang-una, imbes na hayaan nilang ilabas, ipresenta yung ebidensya, hinaharang nila. Talagang kitang-kita, tinetechnical nila. At nakakuha naman sila ng kakampi, mga kababayan. Hindi man direct ang kakampi, pero obvious naman, Nandyan si Alan Cayetano na sumusugunda sa mga susog ng defense. At ganun din, si Pea Cayetano, nung nagsalita si Risa Hontiveros patungkol, kasi nung pinakita na yung videos, mga kababayan, nung mga pagbabanta ni VP Sara laban kay BBM, ang tinanong ni Risa Hontiveros kasi, mga kababayan, ano doon ang magpapatunay na talagang planong ipapatay, mga kababayan. Kasi tandaan po natin, sa threat, dapat titignan din natin kung sino ang nag-threat o nagbanta at sino ang binantaan. Hindi po kailangan, mga kababayan, sabi po sa Article 282 ng Revised Penal Code, hindi naman kailangan na mangyari muna yung banta bago mo mapatunayan na totoo yung banta. Halimbawa, pag sinabing papatayin ka, kapag hindi mo ginawa ang isang bagay para sa kanya, hindi ibig sabihin na buhay ka pa, walang pagbabantang nangyari. Hindi, may binagbantaan ka. Talagang may krimen. Pagbabanta, threat. Ayun lang naman po ang tanong dun Nagbanta po ba siya o hindi? Kahit nasabihin nila na hindi naman namatay, hindi naman pinapatay, buhay naman. Hindi man po tinatanong kung pinatay o namatay Ang tanong, nagbanta ba? Yun po yun So ngayon, obviously, pinagtatanggol o sinusuportahan yung mga objections, kumbaga, kasi lumalabas doon sa inaano nila Cayetano. Ang gusto nila, kasi ang prosecution ng oras ngayon
paraan ng prosecution pagpapatunay na mayroong bigat at tibay at katotohanan yung bintang nila. So gusto nila i-play yung 2 minutes 18 seconds na video ng pagbabanta. Kumbaga splice na, yun lang mga kababayan. Ay ang gusto mangyari nila kahit ano, i-play mo ng buo para makita yung konteksto, 2 oras yun eh. Ngayon, ang punto doon kasi, maganda rin yung layunin niya. Eh kung ihihilingin din naman pala ng defense na i-play yun sa darating na hinaharap, eh bakit hindi pa i-play ngayon? 2 hours yun. Kasi ang punto, oras ngayon ng prosecution eh. Dapat hindi natin dinidiktahan o dapat di nila dinidiktahan kung paano diskarte ng prosecution. Ngayon, pagdating ng depensa, di sila, kung request nilang ipalabas, hindi ipalabas. Pero tandaan po natin, hindi naman to ngayon ginawa, eh mamaya na rin yung defense. Usually, araw o weeks yan bago ang tsansa ng defense kasi puro prosecution muna yan eh. Pero nung natapos yung impeachment trial kanina, parang sinabi ni presiding officer, bukas naman ng defense, ano? So hindi natin alam kung may papanoorin tayong 2 hours bukas. Excuse me. So ito po yung mga facts ng pinag-uusapan natin. Yung facts, number 1, may kinontratang assassin o mamamatay tao si Sara Duterte para patayin yung mag-asawang Marcos at si Martin Romualdez. Ang sabi niya kasi sa video, may kinausap na ako. Sabi niya, kapag ako pinatay, patayin mo sila. Huwag kang titigil lang hindi pa namamatay. Basically, yun yung ibig sabihin niya eh. Yung sinasabi niya. At sabi niya, opo. Kumbaga, nag-confirm sa kanya yung kausap niya. So, may kinausap siyang assassin. Sa madaling sabi, mamamatay tao. Ito po ay vice presidente, mga kababayan, na kumausap ng mamamatay tao. At inutusan niya, binigyan niya ng direction, ng instruction, anong gagawin niya pag namatay siya. Mga kababayan, ang dapat nating tanong doon, may kakayahan ba siyang magawa yon? Kasi depende ang threat kung kapanipaniwala ba, no? Capable ba yung taong nagbabanta? Sa pagkakataong ito, obvious naman na may kakayahan si VP Sara. Unang-una, may impluensya, may kapangyarihan, may pera. Pangatlo, mga kababayan, meron siyang history. Natatandaan po natin yung pinagsasapak niya yung sheriff doon sa Davao na nag-i-implement ng isang court order. Bagamat, mga kababayan, hindi natin sabihin kasi meron pong doctrine sa batas na hindi ibig sabihin na ginawa mo to ng isang beses sa mga nakalipas sa panahon, eh, sapat na yun para sabihin na yun ang lagi mong gagawin. So, medyo naman yun, medyo hindi mabigat para sa akin yun. Pero, may tendency ang taong tong maging violente. Yun ang punto doon, mga kababayan. Kaya naman, yung tanong, may kakayahan ba siyang gawin yun? Ang tingin ko, kaya niya. Kaya nga sabi niya doon sa video, no joke, no joke. Ipag-ugnayan na kasi siya doon sa mamamatay tao. Di umano siya nagsabi niyan. Para tong kay Marcoleta sa kanya nanggaling yung ebidensya. At recorded kasi. At di lang yun ang video pinag-uusapan na pati yung video niyang ni-imagine niya sarili niya pinupugutan ng ulo si BBM. Marami pa mga kababayan na mga video ang ipinresenta kanina na alarming kumbaga. Talagang para sa atin, threat, yun ang pinupunto ng prosecution meron talagang pagbabanta. Kaya nga ang gusto ng defense wants to exclude the witness. Gusto nilang alisin yun. Actually, tinulungan pa nga sila nila Pia Cayetano kasi yung tinanong ni Risa Hontiveros, no? Anong batayan, anong connection niya, mga pinanood natin, kumbaga, yung mga pinapaliwanag natin doon sa katibayan na talagang may pagbabanta. Ang sabi ni Pia Cayetano, para bang humihingi ka na ng closing statement, pinapa-strike out niya sa record yung sagot nung prosecution. Ibig sabihin na strike out, pinapabura niya sa record. Si Pia Cayetano po yun So, ang punto ko doon, mga kababayan, ang punto natin, bakit di natin hayaang magayag yung magkabilang panel? Yung prosecution, yun ang sagot nila sa tanong, hayaan natin sila. Saka sila mag-decide, mga judges, pero tayong taong bayan, hahatol tayo base dun sa napapanood natin. Di po ba mga kababayan? Kaya maganda rin na binabantayan natin yung impeachment trial. Mamaya po mga kababayan, i-upload ko rin yung kay Ping Lacson niya at yung performance ni Chis Escudero para sa atin sa unang 2 araw, yung opinion natin sa performance. Kasi maganda yung puro denied na nangyari sa objections kasi
nakikita mo balanse siya eh. May pagkakataon naman na sinustain niya. Ibig sabihin hinayaan niya yung objection ng defense at pinaulit niya o paraphrase niya yung tanong ng prosecution, mga kababayan. So, hanggang dito po muna mga kababayan. Itutuloy ko po ito sa part 2. Mga kababayan, kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. Maraming pong salamat mga kababayan.